Isa sa pinakamalaking issue na hinaharap ng bansa ngayon ay ang lalo pang lumalaking problema sa kahirapan. Malawak at malaki ang kondisyon ng kahirapan sa bansa at nanalig itong sirain ang ating lipunan. The Social Weather Station's hunger survey showed that the proportion of families experiencing involuntary hunger at least once in the past 3 months reached a new record high of 4.4 million households. Sa pagdating ng bagong mga mamumuno, marami ang nangangako ng iba't ibang paraan ng paglutas ng problema ng kahirapan sa bansa. May mga organisasyon at sangay ng gobyerno din namang nakatutok na dito. Batid natin ng ugat ng isyong ito ay ang kakulangan ng bansa ng matinong economic growth despite what has been said. But how do we solve a problem like this? Different groups and schools of thought have been proposing on how we should attack the problem. There are those who believe that an electoral reform is due so there could be less corruption in public service. There's also another side that thinks we should address the rapid population growth and control it. However the opinions may be, we should all fight to alleviate poverty in the country. Ang tanong ng kabataan, may maihingan ba kami ng tulong pag nagkasakit at wala ng perang pampagamot? Anong solusyon ng gobyerno sa lumalaking problema ng overpopulation ng bansa? Bakit maraming health workers at health professionals ang ayaw magtrabaho sa bansa? tatalakayin lahat yan dito lang sa Y-Speak. Gaano ba kahirap ang Pilipinas ngayon? Well, una, kung titingnan natin yung data, yung statistics, no? Noong 2006, ang percentage ng mga Pilipino na mahirap ay 33%. No? Ito'y tumaas mula noong 2003. So, kung bibilangin natin or i-estimate natin yung dami ng Pilipino na mahirap ngayon, no? 2010, siguro umaabot tayo ng mga 30 million individuals ang mahirap. Ano ba ibig sabihin ng mahirap po? Pag sa measurement, kasi maraming dimension yung poverty, ano? Pero ang palaging ginagamit na measurement ay yung income. Mahirap siya dahil wala siyang sapat na income para matustusan yung kanyang pamilya, pagkain ng pamilya at iba pang mga gastusin sa bahay, yung food sa non-food expenditure. The other statistic to look at is yung sa social weather stations, which shows that if you measure poverty by asking people, ano bang kalagayan mo? In other words, self-evaluation of the family in relation to poverty. Ang number yan is 50%. 51, 52%, no? Something in that order. And so, in other words, half of the population, 1 out of 2 Filipinos, is considered poor.